Sa labas ng Xiangxia Ancient City, inutusan ng lahat ng Demon King ang kanilang mga hukbo, na lipulin ang Xiangxia Ancient City. Nang marinig ito, sumugod pasulong ang lahat ng mga halimaw para umatake, at kasabay nito, patuloy na ibinubuhos ng ating bida ang lahat ng kanyang lakas sa Thunder Tower, na nagiging sanhi upang unti-unting mabuo ang malalakas na kulog sa napakaraming dami. Sa sandaling pakawalan ng ating bida ang kanyang kapangyarihan sa loob ng Thunder Tower, nagsimulang magtipon ang napakalaking dami ng kidlat sa mismong sandaling iyon, at ang kanyang pandama ay nagsimulang lumawak ng malayo at malawak. Nang maramdaman ito, sinabi niya ng may gulat. Ang anggulo na ito ay dahil nakikipag-ugnayan ako sa Ancient Thunder Pagoda, kaya ibinabahagi sa akin ang formation ng lungsod at ang pandama gravity ng Ancient Tower. Napakalinaw na mundo, mas malinaw pa kaysa sa makita ng sarili kong mga mata. Sinasabi niya ito habang pinapanood ang lahat, at habang pinalalawak niya ang kanyang pandama ng mas malayo, bigla niyang naramdaman ang nakatagong Demon King. Sandali, iyan ay isang nakatagong Demon King. Mukhang ang Dark Demon King na mahusay sa Shadow Assassinations. Dahil nabisto ka na sa akin, tingnan natin kung mahihiram ko ang Ancient Thunder Pagoda para patayin ka. At sa sandaling sinabi niya ito, nagpakawala pa siya ng kanyang kapangyarihan sa Thunder Tower, na nagdulot ng mas malaking dami ng kulog na magtipon sa buong lugar. Ang mga kidlat na ito ay lubhang malakas, at dahil sa kanila, maraming halimaw ang nagsimulang mamatay kaagad. Nang makita ito, labis na natuwa si Feng at sinabi, mukhang lubos na pinagkadalubhasaan ni General Lin ang Ancient Thunder Pagoda. Talagang karapat-dapat si General Lin. Ang kapangyarihan ng Tore ay mas malakas pa kaysa noong kinontrol ko ito. At habang ang Thunder Tower ay nagtitipon ng malakas na kidlat, nagdulot din ito ng pinsala sa ating bida. Gayunpaman, ang ating bida ay may electric element immunity, kaya nanatili siyang hindi apektado. Habang inilalabas niya ang kanyang kapangyarihan sa Tore, sinabi niya ng may kagalakan, hindi ako niloloko ng City Lord. Sa Ancient Thunder Pagoda na ito at sa formation ng Ancient City na ito, ganap nating mahaharangan ang Demon Army. Hindi nakakagulat na ang Ancient City na ito ay nanatiling matatag sa loob ng 1,000 taon sa lower space, talagang may malalim itong pundasyon. Nararamdaman ko ito. Ang kapangyarihang nakaimbak sa formation ng lungsod sa loob ng 1,000 taon ay ganap na ngayong nasa ilalim ng aking kontrol. Hindi pa ako nakipaglaban sa ganoong kayamanan dati. Sa Ancient Thunder Pagoda rito, maaari kong harapin ang mga Demon Kings na ito ng harapan. Nagtipon siya ng napakalaking dami ng malakas na kidlat muli. Ang Thunder Tower ay nakapag-ipon ng napakaraming kapangyarihan na ang buong lugar ay naapektuhan. Nagpakawala pa ng kapangyarihan, malakas na sumigaw ang ating bida na paparating na ang kulog, at sa sandaling sinabi niya ito, naging mas nakakatakot ang kulog. Ang kidlat ay naging kulay ube, na nagiging mas mapanganib, sinisira ang lahat ng nasa harap nito. Isang Demon King ang tinamaan ng kidlat na ito, at tinitiis ang tama, sinabi niya ng may pagtataka, anong uri ng kidlat ito, maaari talaga itong makasugat sa akin. Pinanood ito ni Feng at tumawa, na sinasabing ang pundasyon ng aking lahi ng tao, paano mo maiintindihan iyan ng mga gago na tulad mo, ito ay nilayo na durugan kayo. Dahil sa napakalaking kulog na ito, maraming halimaw na ang namatay, ngunit sa gitna nito, sumigaw ang Ice Flame Demon King sa lahat, sirain ang depensa ng Ancient City. Sa sandaling sinabi niya ito, sumugod siya patungo sa pananggalang na kalasag. Gumagalaw ng mabilis, sinuntok niya ang kalasag na nababalutan ng kidlat ng isang malakas na suntok, ngunit kahit na may ganoong lakas, ang pananggalang na kalasag ay hindi nasira, ganap na kinaya nito ang kanyang atake. Sa loob ng kalasag, nakita ito ni Feng at tumawa, na sinasabing, sumuko ka na, maliban kung ang Demon Emperor mismo ang kumilos, wala sa inyo ang makakabasag ng depensa ng Ancient City. Samantala, tiningnan ng ating bida ang Ice Demon King at sinabing malamig, dahil pinili mong habulin ako, maghanda kang mapatay ko sa halip. Habang sinasabi niya ito, malakas na kidlat ang sumambulat mula sa kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nagpakawala ng mga alon ng kuryente. Ang kanyang buong katawan ay nagpakawala ng manipis na daloy ng kidlat, na lumilikha ng isang nakakatakot na eksena.
Bigla, isang kidlat ang dumaan sa ating bida patungo sa langit at pagkatapos ay dumiretso sa Ice Flame Demon King. Gumagalaw sa napakabilis na bilis, tinamaan niya ito kaagad. Sa sandaling tumama ito, nagpanik ang Demon King at ang manipis na kidlat ay biglang naging napakalaki, tinatakpan siya ng ganap at kinukuryente siya ng marahas. Ang kanyang buong katawan ay napuno ng kidlat. Nakikibakalaban sa kidlat, sinabi ng Ice Demon King ng may gulat, ano ba talaga itong kidlat? Bakit nakakatakot ang kapangyarihan nito? Kung tatamaan pa ako nito, baka mamatay talaga ako. Sa pagsisikap na iligtas ang kanyang buhay, lumingon siya at nagsimulang tumakbo palayo, sumisigaw na kailangan niyang tumakas o mamamatay siya. Samantala, umalis na ang ating bida sa Thunder Tower. Binuksan niya ang kanyang skeleton wings at lumipad sa kalangitan. Itinaas ang kanyang mga kamay, bumulusok ang kidlat habang sinasabi niya, sinasabi sa akin ng Ancient Thunder Pagoda na ito ay God-slaying lightning. Ito ay nilayon upang lipulin ng maruruming Demon Kings na tulad mo. Sa pagsabi nito, inatake niya ang tumatakas na Ice Flame Demon King gamit ang kidlat. Tumagos ang kidlat sa katawan ng Demon King, at sa isang sandali, ganap na nawasak ang Ice Demon King ng nakakakuryenteng sabog. Ang kanyang buong katawan ay nadurog sa wala. Ang mga nanunood mula sa lungsod ay nasaksihan ito, at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Sabi ng isa, isang Demon King ang bumagsak, sumigaw ang isa, dalawang tama lang ng kidlat, at isang Demon King ang napatay. Pinanood ni Feng ng may gulat at bamulong, God-slaying lightning, iyon ay God-slaying lightning. Talagang pinagkadalubhasaan ni General Lin ang Ancient Thunder Pagoda upang ilabas ang maalamat na God-slaying lightning. Ang kidlat na iyon ay maaaring pumatay sa mga God-level beings. Nang makita ang Ice Demon King na nawasak sa isang tama lang, nagsimulang magpanik ang lahat ng halimaw na naruroon. Sumigaw ang Fire Demon King, kaya ito ang trump card ng Ancient City. Kahit na si Ice Flame, bago niya matapos, nagtanong ang isang demonyo sa tabi niya ng kinakabahan, tumakbo na lang kaya tayo. Sa pagsabi nito, mabilis na nagbukas ang ilang Demon King ng portal at tumakas sa pamamagitan nito, sumisigaw na ayaw nilang mamatay, at aalis na sila kaagad. Nang makita ang tumatakas na mga Demon King, sinabi ng ating bida ng mahinahon, lahat kayo ay pumunta rito, kaya huwag na kayong umalis ngayon. Sa sandaling iyon, malakas na kidlat ang muling nabuo sa kalangitan, handa na umatake sa tumatakas na mga demonyo. Nang makita ito, sumigaw ang tumatakas na mga Demon King, Lin Muyo, pagsisisihan mo ito. Ngunit dalawang malakas na kidlat ang tumama sa kanila. Sa pagsisikap na mabuhay, parehong inaktibo ng mga Demon Kings ang kanilang mga protection shields, ngunit ang kidlat ay napakalakas na tumagos ito sa mga kalasag at sa kanilang mga katawan. Nakatago sa mga anino, nasaksihan nito ng isa. Pang Demon King at sinabing may takot, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang takbo ng mga bagay, ang pundasyon ng Ancient City na ito ay labis na nakakatakot. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang halimaw, Dark Demon King, kung hindi ka kikilos ngayon, lahat tayo ay mamamatay, at kapag namatay kami, hindi ka rin mabubuhay. Nang makita ang takot na kumakalat sa mga halimaw, lumabas ang Hidden Demon King at sinabing galit na wala itong silbi. Lumitaw siyang lumilipad ng direkta sa himpapawid. Ang kanyang hitsura ay nakakatakot tulad ng isang natuyot na bangkay na zombie na may pakpak. Lumipad siya sa gitna at sa sandaling lumitaw siya, 3 o 4 na malakas na kidlat ang lumapit sa kanya, ngunit iniiwasan ito ng Demon King at lumapit sa ating bida na sinasabing may nakakakilabot na tono, haha. Walang nag-akala na lilito ako mismo sa tabi ng iyong Ancient City, tama. Taglay ko ang kakayahang tumagos sa lahat ng bagay, ang mga protective barriers ay walang silbi. Huminto siya malapit sa protection shield at habang ginagawa niya ito, malakas na kidlat ang nabuo sa paligid niya. Nang marinig ito, tumawa ang ating bida at sinabing, Dark Demon King, hinihintay kita. Sa sandaling sinabi niya ito, ang Dark Demon King, ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng kidlat at ang malakas na kidlat ay nagsimulang makapinsala sa kanya. Nang makita ang sarili na nakulong sa loob ng kidlat, nagpanik ang Dark Lord at sumigaw. Ano? Ang barrier ay naging mas malakas. Ang bilis ng pagtagos ko ay bumabagal. At habang nagsasalita siya, malakas na kidlat ang sumugod patungo sa kanya sa buong bilis.
Dito na nagtatapos ang kabanatang ito. Siguraduhing i-rate ang kabanatang ito mula 1 hanggang 10 sa mga komento sa ibaba. Magkikita tayo sa susunod na video, hanggang doon, mag-ingat at paalam.